Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Friday, so Friday the 13th, September 13, 2024 at hindi natuloy yung yung additional na breakout candle natin. So pero very good pa rin, 7,022.85, di ba? Yung pinaka closing natin. So above 7K, di ba? So last time nag 7K tayo biglang bumagsak sa PSE. Pero ngayon, malakas talaga siya sa 7,000. So parang bull run. Pakiramdam ko bull run yung market eh. So 188.92 million kasi net foreign buy na naman siya. So wala pa tayong nakita na net foreign sell. Pero bakit gano'n, no? Pagdating ng closing sa hapon, biglang binubuhusan yung mga stocks natin. Pero sa umaga, kada umaga, malakas siya eh. Kahapon gano'n din, di ba? Na isang araw, 1.5%. Tapos kanina, umabot tayo ng 1% din yata kanina. Tapos binubuhusan siya pagdating ng closing ng markets natin. Ayan. So mix tuloy yung galawan ng mga stocks natin. Pero ang naging mainit na galawan for today's trading, actually maganda yung yung galawan sa US market kagabi, di ba? So nagberde. Tapos yung futures na pinapakita sa ngayon na napansin ko din, medyo okay naman siya. So wala nang problema sa hopefully sa markets natin kasi Asian, European, di ba, kahapon is medyo okay naman siya. Pero ngayon, okay. Yung pinag-usapan talaga dito sa market natin, kung mapapansin mo, is yung mga pasugalan natin, yung mga POGOs. So, naging mainit itong si Plus. Ewan ko kung dahil sa kaninong article ba yung lumabas na yon. Di ba, inimbestigahan sa POGO sina Alice, ex-mayor Alice Goo. Di ba? So, mainit yung mga POGOs. Last time, itong si Plus, pinag-usapan din to. Pero, di ba, naging e-games kasi siya eh. So, hindi naman daw siya POGO. Kaya, medyo umarangkada yung price action natin. Pero ngayon or nung isang araw o kahapon, kaya pala siya nagda-drop ng malakas. Muntik na ako sumalo kay plus natin kahapon. So ngayon nag-drop siya is malakas noon. Umabot siya ng 14.8%. Pero umabot pa to ng 17 o 19%. Yung pinakamababa niya kanina. So yun pala pinopropose din na ewan ko, lagyan ng restrictions yung mga e-games, electronic games natin kasi masyado na daw malaki itong mga to. Tapos yung mga Pogos, di ba hanggang December na lang. So mainit ngayon yung mga pasugalan natin. So kaya medyo siguro na pag-initan to si Plus, may mga lumabas din na article na pag-uusapan din o isasuggest sa Senate hearing na ewan ko kung mabigyan sila ng restrictions. Parang ganon. So hindi pa naman malinaw yung balita pero makita mo naghahabulan sa paglabas dito sa stocks natin kasi ang ganda ng galaw natin for the past several months, di ba? So ito nga yung pinakamagandang stocks pero yun, biglang nakatakutan dahil dito sa mga focus natin. So sa kanya nakapokus yung galawan natin for today's trading. Itong si Bloom, nag-up siya 1.71%. Kaya pala ilang araw na rin siya. By the way, si Plus pala meron siyang 23.48 million net foreign buy. Tapos itong si Bloom, di ba, 3 araw na verde na yung candle niya kasi mainit pala itong si Plus natin. So, mainit yung Pogo, mainit yung e-games. Matitira na lang yung mga hotel, resort, and casino natin. Ito yung si Bloom. So, kaya pala umakyat to. Related sila. 1.71% pero meron siya net foreign sale na 19.26 million. Ayan. So yung mga malakas na umarangkada si RCI at saka si MRC. Itong si MRC nag-up siya ng 8.57%. Meron siyang 600K net foreign buy. And RCI, ito talaga yung malakas si Libiste Stocks, 11.89%. Congrats pa kasi parang 30% na yung ginalaw niya simula ng umarangkada itong si RCI natin. Macro Asia, okay din siya. Nag 5% yata to kanina umaga. Para sila ni SPNEC na sa bandang gitna doon sa mga most winners kanina umaga. Pero si SPNEC medyo nag-drop. So itong si Mac, nag-close siya. Verde pa rin naman, 3.66%. And meron siyang 1.18 million net foreign buy. Tapos si Converge, so maraming nag-uusap yata dito, negative 0.47%. Alam ko yung bago niyang deal kay Sky Cable, yung pinag-usapan dito kay Converge. So meron siyang 25.9 million net foreign buy. So lumalaban pa rin yung price action ni Converge natin. Okay? So yun nga yung pinag-usapan for today's trading is majority dito kay Plus. Natoon yung attention ng ating mga traders. Ayan. Disclaimer pa rin guys, mga bago sa channel natin, as usual, yung mga viewers pa natin,
pakibasa na lang po. Yung ating review is for education purposes lang po yan. So, huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron kasing risk na involved sa trading sa market. Due diligence na lang po doon sa stocks na gusto mong bilhin. And then, ayan. So, weekends na naman. Subscribe ka lang dito, guys, yung mga gusto ng guide sa, or rather, makareceive ng mga trading reviews natin sa mga trending stocks kagaya ni na Plus, yung mga pinag-uusapan. Subscribe ka lang po dito. Or kung gusto mo, sabi ko nga sa inyo, kung gusto makita yung mga tinitrade natin na stocks, ayan, kung curious ka lang, pwede ka sumali dito sa group natin. Ayan. So, pwede ka mag-join dito sa mga members natin. Ayan. May mga members tayo dito. Okay? So, doon sa mga nakasubscribe, maraming salamat po ulit as usual doon sa mga viewers natin sa market, mga company reviews, mga profit or loss, mga sample trades, mga basic indicators. Aral ulit tayo kasi weekends na naman. And fundamentals, yung mga risk management plus yung mga basic na PSE stock market studies natin. And then sa crypto, sideways lang tayo sa crypto. Follow naman na lang po din ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to, mahalin mo, mabuhay yung mga play to earn games naman natin. So sa mga social media, follow mo na lang po ako dito sa ating Facebook account na Palaboy Trader. Ayan, so medyo mainit kanina si Plus at saka dito sa Facebook page na Palabi Traders natin. Bodega Peak sa mga articles natin sa local market, sa US and cryptos. And tignan natin yung summary ng market natin. Pero wala pa si, saglit, balik tayo sa home. Tignan natin kung meron na si Philippine Stock Exchange. Wala pa kasi yung pinaka-summary natin. Saglit tignan lang natin kasi maganda yung ano yung summary na binibigay niya every end of the day, which is wala pa. Medyo busy sa ano. Philippine Stock Exchange natin. Okay, so basahin na lang natin kung sino yung mga nandito na na-post natin. Foreign funds bought. Okay, ito yung mga binili. BPI, CBC, Metrobank, Security Bank, PSE, SLF, CREC. Ayan, kaya pala maganda yung galaw ng CREC. Picor, DNL, medyo nagbe-breakout to. Jollibee, Keeper, Monde, nagbe-breakout din. Baita, CIC, ABA, medyo tulog. AC, JT Cap, Ali, Eritz, Crit. Si Eritz yung mga nag-worry last time, nakabalik na siya. No? Crit, MRC, RCR, SMPH, at saka si TEL. Okay, Converge. Ito yung bago niyang balita for today. Launch the Converge Concierge platform in partnership with Sky Cable to integrate with existing hotel property management system sa mga online na streamlines nila. O tama. Okay, so partnership. Hindi niya bibilin, partnership sila. Yun yung gusto ni Converge. So ang mga gainers natin, conglomerates, mining, at saka industrial. Ito si Mine, umakit siya. Ewan ko kung nababasa nyo yung mga gold prices, mga silver prices, mga copper prices, gumalaw. So medyo pumitik siya kagabi. Gains natin, SMPH, SM, JT Cap, Aboitiz, EC, AGI, Costco. Ayan, so ito yung mga winners natin. Loser, C+, Pure Gold, profit taking yata yan. Cebu, ICT, STI Home, Ali, at saka si BDO naman. Okay? So ito yung mga galawan dito sa mga big caps. So mix tayo halos pares lang ang nagpagulong sa atin. Pure Gold nag-drop 2.85%, Banco de Oro 2.13 at saka CICT 1.82. So yung mga runners natin sa start ng week sila yung nag-cause ng drop for today. And then yung mga hindi natin napapasin, Monte. So nag-up siya 2.21%. Si SM nakabalik na rin to eh. 2.17% and Bloomberry pangatlong araw na. Metrobank, GT Cap at saka si Aboitiz Equity Ventures. Ayan. So yan po yung galawan ng mga big caps na stocks. Foreign funds sold. Okay, ito yung mga binenta. AUB, BDO, RCB. Si RCB pala, pumitik to kanina. Meron tayong nabasa na tweet kanina, parang gustong bilhin ni SM. I-acquire itong si RCBC. Ayan. So yun yung isa sa mga news kanina. ASEN, APF, Gen, FPH, Meralco, Manila Water, CNPF, EMI, FB, CHP, Megawide. Kailan kayo mag-recover si Megawide? IMI, Aboitiz, AGI, Double Dragon, FLI, Meg, Globe. Ayan, so yan po yung mga binenta na stocks. So ngayon, si Alter, okay, profit taking, pero ng isang araw, 13% naman to. Alternergy plans to build wind projects in Rizal as well as solar project in Bataan.
Tapos merong isang investor, foreign investor, alam ko yun eh, foreign investor, naghanap siya ng paglalagyan ng investment and then ang gusto niya is wind energy projects. So isa si Alter, kaya bantayan natin, kaya siguro umakyat nung isang araw, di ba? So biglang pumitik yung price action. Okay? So 7,022, 7K pa rin naman. Negative 0.03%. Ito yung mga story, sabi ni Phil Stocks. Yung mga, okay, so ano ba yung mga meron dito? Basahin natin. Capacity target by 2026 si Alter, si Mac, has approved the declaration of property dividends. Ayan, meron palang balita si Macro Asia. FNI approved the share buyback 2% Bloom. They are in the process of completing land acquisition in Cavite. Ayan, so ito yung isang casino ulit na gusto niyang itayo by 2026 yata yon hanggang 2028 na timeline project niya. Okay, so ito, pwede natin sabihin catalyst ni Macro Asia yung property dividends na gusto niyang ibigay. So pumitik ulit kasi. So Jollibee disclosed subsidiary entered a license agreement to operate Milk Siya branded stores in the United States. So BIR targets 20 billion in tax from e-games. So ito pa yung isa, di ba? So tingnan natin kung anong mangyari dito kay Plus natin. Ganda ng galaw eh. Kung hindi ka nakalabas, sayang din, no? Tagal din ng inakit ng price action eh. So Alternergy announces the full construction of 3 new power projects. Macro Asia, okay niyan. Alphamart, owned by SM, has opened its 2,000 store in Santa Rosa, Laguna. Parang kinakalaban si 7-Eleven. Yung isa naman dito sa Malaysia, ewan ko, wala pa yata to sa Pinas eh, yung 99 store. Parang 7-Eleven din version ng Malaysia, nagkaroon ng IPO. So AGI hikes room target as tourism takes off. FNI declares share buyback. Medyo battered kasi. Global Nickel to buy up to 2% of shares over 3 years. Okay, Globe, umakitin niya to. Partnership with Livable Cities Philippines, Converge, ano ba to? Partner with Sky Cable, DMC. O kaya pala pumitik din kahapon. Sees start of 2 nickel mining projects. Ayan, si Mercado Barcada, US, maganda kagabi. Meralco invested 48 million to upgrade the control house at Novaliches substation, SM interest in RCBC. Ito na po yun. Kaya bigla siyang pumitik. So ang tanong, magkano yung gusto niyang bilhin, yung presyo para dito kay RCBC. Ayan, most likely mas mataas sa current price. Yung galaw natin kahapon is okay. Gold hits record high kaya nga may expectation din tayo na gumalaw yung mga mining stocks which is gumalaw nga sila ng konti. Ayan si gold price. So ang taas ng presyo ng gold sa markets natin. And yung galawan kapon sa US market is okay naman siya. Mamaya, basahin natin yan. Okay? So yun po yung mga balita na nakuha natin dito sa markets natin. Okay, so tignan natin. Patalasas muna pala. Ayan. So guys, yung mga gusto ng guide sa trading po dito sa Philippine markets, pwede mo pong sundan o pwede ka sumali dito sa trading community natin. Dito sa ating Palabi Trader na Patreon channel. I-check mo na lang po yung mga nakalagay na requirements naman natin dyan. Okay po. So, mukhang magaganda yung mga trades namin for this week kasi nga marami is yung mga na-accumulate natin during bago dumami yung foreigners dito sa market natin. Okay. So, bearish yung itsura ng market ng candles natin. 0.03 pero 7.2. So, good sign na to. Good sign na kasi nagstay naman tayo. Kahit na medyo bokya yung galaw natin for today kasi binuhusan ng closing na naman yata to. Kung titignan mo siya sa 5-minute chart, ayan o, binubuhusan talaga siya pag closing eh. Ayan o, ito buhos last time. Ito buhos ulit. So, parang shakeout si market. So, kung nasi-shakeout ka, pero obvious naman na nandiyan yung mga foreigners kasi hindi nawawala yung net foreign buy. Meron siya ulit 108.92 million. So, siguro hanggat hindi naman nagko-close below ng MA20, goods yung market natin. No? Okay, so very good kasi still above ng 7,000. 7,022. Bullish pa rin ako sa market kahit na may nakikita tayo na Dow G kasi nga ayan, personal na pakiramdam natin is sinishake out yung mga holders
dito sa PSE. Kasi hindi naman bumabagsak pero makikita mo, laging net foreign buy yung mga foreigners. Pero, syempre, ayaw gumalaw nga ng mga stocks, di ba? Kasi medyo pinipigilan yung kanilang pag-akyat. Ang kailangan lang siguro natin, hindi pa naman overbought si PSE, kailangan lang i-research natin kung ano yung mga stocks na pinupuntahan. Ako, actually, kahit ako, hindi ko rin alam kung sino yung mga stocks na malakas yung net foreign buy. So, siguro yan yung assignment ko. Gagawin ko sa weekends. Ayan. So, kailangan kasi makita natin kung ano yung mga stocks na binibili ng mga foreigners natin. Kasi medyo magaling din magtago yung mga yan eh. Hindi araw-araw net foreign buy yung mga stocks natin. Okay? So, okay din. RSI okay siya. Medyo sideways ng konti yung galaw ng MACD formation. So, very good pa rin yung trend ng market. So, pwede mo naman ilagay dito sa MA20. Kasi pag dito, nag-expect tayo ng drop pero parang wala naman. So lagay ko na lang dito. Ayan, na Friday the 13 lang siguro si plus natin. Ayan. So ganyan na lang muna, uptrend and may chance na mag-stay above ng 7K, sabi natin. Kasi halos 8 billion peso yung foreign buying dito sa market natin. Hindi natin napansin pero ang laki ng pondo na markets pa natin. Okay? So nakita na natin yung galawan ng mga big caps. Dito na lang tayo sa mga players for the day. So RCI talaga yung panalo. 1, 2, 3, 4, 5. So sukatin natin kahit diyan na lang sa mula sa breakout level niya is naka 30% na si RCI. Congrats doon sa mga meron po sa kanya. So expand natin yung review mamaya. MRC, isa din sa mga winner. 8%, nakabalik siya. So nang-shake out din si MRC. RCB, so ayan medyo nagano siya, umurong. Ayan, pero gusto siyang bilhin ni SM. So ang tanong nila magkano, di ba? Magkano yung presyo. Tapos NRCP nag-up ulit ng another 4%. FCG, ayan, maganda naman closing ng alaga natin. Kahit nabuhusan naman siya. 3.95%. Ionics, lumalaban. Macro Asia, so isa sa mga panalo. Meron tayong hangiman na 3.66% CREC. So hindi natin napapansin pero umakyat ng pakonti-konti. 3.55%. Sino pa? PHA, medyo nagparamdam din kanina. Dito tayo sa may volume. APX, 2.53%. So nag-up up. CHP, ayan, lumalaban ulit. 2.37%. Monde, nabuhay nga siya. SM, nakabalik na. Kaya, binuhos dito. Tapos pinabalik din yung price action. Tapos si Bloom, isa sa mga usual na winners. SPNEC, so medyo nauntog siya pero sabi ko sa inyo, optimistic tayo dito kay SPNEC kasi malakas parati yung volume, trading volume niya. Ayan. So dito naman tayo sa mga losers. Hanap tayo may volume. Okay, puro mga walang volume yung bumagsak. Si DHI, ayan. Kinain na niya lahat ng gains niya. So kailangan mo talaga mag-TP kahit pa paano. Tugs, minus 4%. Si ABA, naku, mukhang nagbe-breakdown si ABA natin. 4% drop. Mark Ventures, okay to kanina. Nag-drop ulit. Naku, walang volume. 3.33%. Merrimart minus 2.9. Pure Gold, so nag-drop nga siya. Byte Rich, nag-drop din siya. 2.6. Alter, pero okay lang kasi malakas naman yung galawang kahapon. Cebu. Okay, so kinakain din niya yung gains niya nung isang araw naman. Okay, so yun po yung mga movers dito sa markets. Silip tayo ng konti dito sa galawan sa US. Okay, refresh natin. Kasi maganda Verde ulit yung yung pinapakita ng futures. S&P futures 0.17, Dow futures 0.13, and then 0.02% si Nasdaq futures. Ayan. So mukhang verde ulit yung galawan dito sa US. Tapos European markets, verde din. Ayan. So verde lahat. Europe, tapos dito sa bandang Asia is verde. Okay din. Puro green din yung nakikita natin na indicators. Ayan. So global markets pala. So tama lang sana sa atin kung hindi binuhusan yung mga big caps na stocks natin. Okay. So dito naman sa bandang crypto, okay na rin siya, di ba? Kasi nag-up na siya, 58K na ulit. Si Bitcoin, Ethereum 2.3. Ito panalo si 547. Si BNB natin. So the rest, yung TRX, nagde-drop ng 2% pero the rest is okay naman siya. Ayan. So TRX lang din naman. The rest is
sideways or paberde yung galawan dito sa cryptos natin. Ayan. So balik tayo dito, pag-usapan natin ng maigi si Plus. So yun nga po yung pinakabalita, pero saglit. May gusto akong tignan dito kay Plus. Ihanapin natin yung, kasi may change in ano eh, change in parang shareholders natin dito eh. So drop siya o 14.8%. Ito, beneficial ownership. Ayan. So tignan natin, download natin to para yung mga hindi marunong, ayan, ganun lang po mag-open ng mga ano natin dito. Okay. Si Binetes Alfredo, sino ba? May-ari ba to o ano? Substantial stockholder. Ayan. So, benta siya ng benta nung mag-17. Nag-take profits na siya. Kailan ba to? Matagal na to. August 8 pa to. Actually, nauna siyang mag-dispose. Napaaga nga yung benta niya, no? Kasi yung laglag ng 3 days ago eh. Medyo late yung ano niya, filing. Kasi umabot naman tayo ng 22. So August ano yan? Ito kasi nakita ko sa Investa kanina, August 8. So balik tayo, August 8. Ayan, maaga siya. Maaga siya nagbenta around this dito. Pero umabot pa nga ng 20 plus, di ba? Okay, so hindi dahil sa nag-crash to. Ayan. So, meron siya ngayon, okay, may mga sumalo siguro kasi meron naman siya net foreign buy na 23.48 million and then nag-drop siya is umabot pa yata 18 o 19% kanina. Pero na-close siya is 14.8. So, close siya ng 17 pesos. And from the last few days, ito alam na siguro to na magiging mainit siya sa usapin sa Senate or isa sa mga pag-uusapan yung mga e-games kasi nababanggit. So kaya siguro nagkaroon na siya ng malakas na drop. Tapos nagkonting saluhan dito sa kahapon and lumagapak tayo ngayon kasi lumabas na yung mga balita natin. Okay, so lagay natin na support. Rather, sinusukat ko pala ilan na yung drop niya is umabot na siya ng 30, halos 30% na yung drop. So medyo drastic yung drop na to, Fibonacci siguro. Kasi nga dahil sentiment based siya. Pero yun nga, tama, hindi nga natin maialis na possible na meron siyang bounce by next week kasi balita pa lang naman, di ba? Hindi pa naman totoo. So ang sasabihin ng mga traders by next week, syempre, is wala pa naman, di ba? Wala pa naman eh. So nag-react na mabilis lang yung market natin. Tingnan mo, sakto siya sa 0.786 Fibonacci. O bago yan, so maraming sumalo sa kanya. Dito siguro pumili yung foreigners natin. Kaya nagkaroon siya ng konting kandila. Pero as of now, tinitingnan ko siya is, syempre, hindi pa confirm yung bottom niya. Kasi parang falling knife yung nangyari sa kanya. So meron siya resistance ngayon dito sa 17.75 peso. So muntik na rin ako madali dito. Pero nag-TP na ako kasi, di ba, nag-start na tayo mag-TP dito ng mga nakarang araw na nagpapakita na siya ng mga red candles. Tapos dito naman, buti nagbid ako ng 22 pesos yata yon. Tapos na-hit naman siya bago mag-drop yung market ng ano. So nagkataon lang din na nakalabas din ako ng maaga dito kay Plus natin. Ayan. So hopefully meron siyang bounce kasi may mga nababasa ako na maraming sumalo dito sa malapit sa MA 100 kasi parang naging technical support niya yung MA 100. Ayan. Kaya lang medyo malapit yung resistance dito sa 17.7. Pwede nga magsiso yung galaw natin kasi kung ang dahilan is nagkatakatan, so sasabihin ng iba by next week, wala pa naman, di ba? Hindi pa naman confirm. So pwede siyang mag-bounce. Ayan. Pero lalagay ko na lang 17.7 and syempre sa mga ganitong galaw, so medyo malapit na siya sa oversold condition is nanonood na lang ako. Ayan, so medyo risky kasi yung galaw natin dito kay Plus. Paano kung magkatotoo 'yon? So yun naman yung isa sa mga negative side niya. Pero mainit lang naman talaga is Pogo. So nadadamay lang to sa si Plus natin. Okay? So tingnan na lang po natin by next week na Friday the 13th si Plus natin. Hopefully mag-bounce siya para dun sa mga sumalo kanina. So malaki na rin yun kasi umabot siya ng
halos ilan ba yung bounce na yan? 5% din siguro yan. O 6. Mga 6% yung bounce. Okay? So yun na lang muna. Ganyan talaga. May black swan sa ano sa market natin. Okay, next. Si Converge. Pinag-usapan pa rin siya. No? So siguro pinag-usapan siya dahil dun sa kay Sky Cable kasi may bago silang collaboration. Pero overbought pa rin. Ayan. So check mo na lang kung ngayon ka palang bibili. Yung pinaka-special dividends natin is ang ex-date is 10 days pa, no? So, by September 23. Ayan. So, medyo nahirapan din siya. So, ilalagay siguro natin resistance muna dito. Pero kung hanapin mo yung galaw niya dito sa bandang kaliwa, actually, ang sinasabi natin last time, may mga gap pala dito eh. Ayan, may mga maliit na gap dito. Nasa 18 pesos. Pero since 3 araw na medyo nahirapan siya, okay, pwede rin naman, pero hindi pa masyadong confirm kung flag formation yung ginagalaw naman niya. Okay. And then, pinaka-support natin sa kanya, pwede siguro yung trend lines niya dito. Ayan. So, ganyan na muna tingin natin kay Converge. Malapit yung resistance kasi pangatlong araw na niya nagtatry dito sa 17.3 and then ewan ko kung mabigat na siya kasi medyo nagkulang yung volume, malit yung volume niya ngayon no, kumpara last time. Pero okay pa naman lahat ng pinapakita niya na indicators. Ayan. So hopefully, mali mo, umabot pa siya ng 18 pesos bago magkaroon ng malakas na pullback. Ayan. Kami, nag-aantay na lang ulit ng pullback kay Converge. Okay, meron siya net foreign buy na 25.9 million. Next, Macro Asia. So meron siyang sinasuggest na property dividends. So yun naman siguro yung in the short term catalyst natin kay Macro Asia. So hanap tayo ng resistance. Breakout na tayo dito. So ito na yung magiging support ng price action natin. Ang dami niya resistance dito eh. So medyo malalim, no? Nasa 5.5 and yung resistance natin is mga nandito sa 6.2, 6.3, di ba? Pero ang pinaka-channel niya kasi ito eh. Ito yung pinakamalaki. Anyway, lagay ko na lang. Support is nandito sa around 5.5. Ayan. Okay, so ganyan lang muna. Medyo sa taas, tinataas natin yung resistance niya kasi bullish. Bullish yung galaw niya. Kung papasin mo, puro verde nga yung yung kandila natin. Tapos dumadami pa yung lumalakas pa yung yung volume niya. Yun nga lang, overbought na. Nag-overbought na si si Macro Asia natin. Ayan. So, huli na ba? Medyo huli na, di ba? Doon sa mga gustong pumasok pa lang. So, tingnan natin kung masustain natin by next week kasi okay naman. Good catalyst siya. Plus, earning-wise is okay din man siya, di ba? Maganda rin yung earnings ni Macro Asia natin. So, nag-up siya 3.66% and meron siyang kulang nga lang siya sa foreigner. So, yung mga pumupondo na to, Abacus yata to eh, mga local na brokers natin. Okay? So, bullish tayo dito kay Mac. Next, si Bloom. So, kaya din siguro umakyat si Bloom natin. So, hindi lang siguro dahil doon sa Cavite project niya. Kasi nga, syempre, kung casino ang usapan, sino na yung pinakamaganda sa ngayon? Bloom na ngayon, di ba? Yung mga e-games natin is medyo mainit. Pero nauntog siya. Medyo nauntog yung price action. So nag-resist siya dito. Kapon yata nilalagay natin 8.9 pero ito yung sinabi niya. So pero uptrend naman siya. So meron siyang higher low formation. Maganda ma-break yung level na yan para next na babantayan natin is MA 100 naman. Kailan wala pa. Medyo malayo pa siguro. Okay, so nag-bullish na yung RSI natin. Ayun lang, no? Kaya siguro nag-Dow G. Meron siyang 19.26 million na net foreign sale dito sa markets po natin. So, pero nag-up naman siya 1.71%. Okay? Next, yung dalawang winners, MRC. So, nabuhay ulit. Wala naman tayo balita kay MRC. So, more on technical side na lang siguro to, no? Kasi nagkakaroon siya ulit ng volume mo. Ayun, no? So, last time nag-drop, wala siyang volume na nasa 8 siya and then nag-recover siya. So malakas yung sipa niya, 8.57%. Meron siya 600K net foreign buy. So ngayon, magre-retest ulit tayo dito sa
MA100. Ayan, watch out na lang kung makabreak sa malapit dito sa 0.9. Kasi may volume siya ulit. Oh. Binabalikan siya ng mga traders natin kasi si Plus medyo pangit talaga yung yung galaw natin. Okay, so yun na lang muna. Wala naman tayo nabasang catalyst kay MRC. Bullish ulit, syempre. Kasi okay na ulit yung trend. And then lastly, si RCI, ito panalo for the week. Congrats po. So on the way na kayo ulit dito sa breakout sa 4.4. Ayan, ganda ng galaw niya, no? So pag uptrend talaga eh. So, nandito na yung karamihan ng mga traders. Ayan. So, may volume din pala siya. Hindi natin napapansin kasi maliit, oh. Pero pag dito, nilakihin mo siya. Ayan. Meron na rin siyang volume. So, may mga nagtutulak ng price pala nito si Hindi natin napansin to, ah. Hindi kasi masyadong obvious yung yung volume niya. Pero ayan, pag pinocus mo pala, meron. May karga. So, hindi pa naman overbought. So, baka meron pang igagalaw si RCI natin. So, ayan, good news pag ma-break natin yung 4.5, 4.44 na resistance naman natin. Okay? So, catalyst wise, ang nababasa ko lang si Rojas, yung isa, si ROH pa yun, yung mother company nito. Oh. Basta Rojas din siya. Rojas Incorporated din siya. Hindi pa hindi pa confirmed, di ba? Yung buyout sa kanya. Okay, so nag-cap siya 11.89% and meron siya 256K net foreign sell. Pero maganda yung ginalaw niya. Medyo overdue na nga lang to kasi ang taas na eh. So ilang percent na yun, no? So 60% na rin yung binigay niya since ayan, halos isang buwan. Laki ng ginalaw ni opportunity pala yung drop ni RCI natin. So ganun din kaya mangyari kay kay Plus. Ayan. So okay, yun lang po yung ating review. Bantayan na lang natin si US market pag maganda yung close niya. Nag-expect ako maganda rin yung opening natin by next week kasi nasa above pa rin naman tayo na 7,000 level po. Okay, so yun lang muna bago tayo mag-close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading market. Sali lang po kayo dito. Yun lang, maraming salamat. Happy weekends po.